Breaking news, may ginawa ang Israel at Syria na siya namang ikinagulat ng buong mundo. At kahapon mga kaibigan, dumating ang US President na si Donald Trump sa Saudi Arabia at mismong ang bagong presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa. Binanggit nito ang kanyang nais sa Israel. At maliban sa Israel mga kaibigan, ayon kay Ahmed al-Sharaa, meron itong gagawin sa Damascus at ito ay kanyang i-o-offer kay President Donald Trump. Ano ang bagay na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng matamis na like ang videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 14, 2025. Isa na namang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa usapin sa pagitan ng Israel at ng Syria. Makakaladkad din sa usapang ito mga kaibigan ang Estados Unidos at ang Saudi Arabia. Ano nga ba ang papel ng mga bansang ito? Ngayong araw na ito mga kaibigan, si President Donald Trump ay nasa Middle East at kakatagpuin ito ang Gulf countries katulad mga kaibigan ng Saudi Arabia, UAE. At pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Gulf country mga kaibigan, tutungo naman si US President sa Turkiye. Ito ay upang katagpuin ang mga kinatawan ng Russia at ng Ukraine. Sapagat si President Donald Trump ay naging mediator upang pag-usapan ng magkabilang panig ang kanilang long-lasting peace upang matapos na rin ang gyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Ngayon, na nasa Middle East si President Donald Trump, dito na naglabasan ang mga hindi gaanong ibinabalita. Ito ay tungkol sa pagitan ng Israel at ng Syria. Nako, kung iyong mapapansin mga kaibigan, maraming mga pagkakataon na ang Israel ay umaatake sa Syria. Maging ang mga tangke ng Israel ngayon ay pinapasok na mismo sa lupain ng Syria. Pero ang tanong mga kaibigan, bakit hindi nagre-react ang presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa? Marami ang mga naghihinala na alam ni President Ahmed al-Sharaa ang mga gagawin ng Israel mismo sa loob ng kanilang bansa. Isa na riyan mga kaibigan ang mga pambubomba na ginawa ng Israel. At ang pinakabagong ginawa ng Israel, pinapasok nito ang kanilang mga tangke. At eto na mga kaibigan, sa pagbisita ni President Donald Trump sa Saudi Arabia, nagsalita na mismo ang presidente ng Syria. Ayon sa kanya, ibinalita ito ng CNN na nagkaroon pala ng sikretong pag-uusap ang gobyerno ni Ahmed al-Sharaa at ang Israel. Sa pamamagitan ng mga pahayag ng presidente ng Syria mga kaibigan, tila natuldukan ang mga hinala ng ibang mga grupo at maraming katanungan na kung bakit ang Syria ay hindi gaanong nakikialam sa mga pang-atake na ginagawa ng Israel mismo sa loob ng Syria. Ano kaya sa hula ninyo ang nais ng presidente ng Syria sa Israel? Well, hindi ko kayo bibitinin mga kaibigan sabagat mismong ang presidente ng Syria sinabi ito. Ngayong araw na ito mga kaibigan, Miyerkules, May 14, 2025 ay mag-uusap na ang presidente ng Syria maging si President Donald Trump at nais nitong makipagkaibigan sa Israel. Ayon sa ulat, ang normalizing the relationship between Israel and Syria ay gagawin under Abraham Accords. At hindi lang yan mga kaibigan, ayon kay Sharaa, nais makipagtulungan ito sa United States of America at sa Israel sa negosyo ng oil. At hindi pa natatapos dyan mga kaibigan, meron pang ginawa ang presidente ng Syria para sa presidente ng United States of America na talaga namang nagtaasan ang kilay ng mga oposisyon. Ano ito? Ayon kay Sharaa,
magpapagawa ito ng tower sa kanilang capital city na nasa Damascus at ito ay i-offer para kay President Donald Trump. Para sa mga nagdududa, ito ang isa sa ating mga pruweba. Binalita pa ito ng Iran front page. Syria's president proposes Trump tower in Damascus. Peace with Israel. Marahil ay ikagugulat mo ang reaksyon ni President Donald Trump sa mga proposal ni Ahmed al-Sharaa sapagkat pinansin ito ni Trump. Ayon sa ulat, ayan, tulungan ninyo akong basahin. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, mismong si President Donald Trump na ang nagsabi na aalisin na nito ang mga sanctions na ipinataw sa Syria. Take note mga kaibigan, plural ang ginamit, sanctions. Ibig sabihin, marami talaga ang tatanggalin na ni President Donald Trump at ire-restore ang relationship ng Amerika at ng Syria. Hirap na hirap ngayon ang Syria mga kaibigan kung ekonomiya ang pag-uusapan. Ito ang dahilan kung bakit nag-alsa ang grupo ni Ahmed al-Sharaa o kilala sa tawag na al-Julani at pinabagsak ng kanyang grupo ang dating pinuno nito na si Bashar al-Assad. Ayon sa kanya, lugmok sa kahirapan ang kanilang bansa at ito raw ang dahilan kung bakit kinakailangan nilang pabagsakin si Bashar al-Assad upang umangat ang kanilang ekonomiya at nais nitong makipagkaibigan sa Western countries. Kasama ng binanggit nito mga kaibigan, ang Israel. Ngayon, sa loob ng ilang buwan, tila natutupad ang pangarap ni Ahmed al-Sharaa kung ano ang kanyang nais na makamit sa kanyang bansa. Kasamang pinag-uusapan ngayon mga kaibigan kung aalisin na rin ba ni President Donald Trump ang nasa ulo ni Ahmed al-Sharaa. Kasi itong si Ahmed al-Sharaa mga kaibigan ay designated terrorist ng Al-Qaeda. Dagdag pa ni al-Sharaa mga kaibigan, nais niya na ang kanyang bansang Syria ay magkaroon ng business deal sa United States of America at sa Israel. And of course, dahil business ang pinag-uusapan, isinasama na rin ni Ahmed al-Sharaa ang proteksyon para sa kanilang bansa. Naniniwala siya na kaya raw itong ibigay ng Israel at ng United States of America. Ayon sa mga eksperto, positibo ang mga plano ni Ahmed al-Sharaa at malamang ito ay tutugunan ni President Donald Trump at ng Israel. Lalong-lalo na mga kaibigan na nitong linggo lang pala ay tumawag din si Ahmed al-Sharaa kay Muhammad bin Salman, Crown Prince ng Saudi Arabia. Marahil ay alam din ni Ahmed al-Sharaa na si President Donald Trump ay pupunta sa Saudi Arabia. Malaki ang possibility na nagpapatulong ito kay Muhammad bin Salman upang pasyalan ni President Donald Trump ang Damascus. At mga kaibigan, ang mga susunod na update sa pagitan ng United States of America, Israel, Syria, Saudi Arabia ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Gusto mo ba na maging updated ka sa mga usapin na gaya nito? O baka naman bago ka lang sa channel na ito at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Samahan mo na rin ng napakasayang like ang video ito. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. At sa lahat ng aking mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Saudi Arabia, marami tayong mga OFWs na nanunood sa channel na ito. Nariyan daw si President Donald Trump. Kumusta kayong lahat dyan mga kaibigan? At sa lahat ng ating mga OFWs na nasa Israel na nanunood sa video ito, kumusta kayong lahat? Paki-comment nga kung saan kayong banda sa Israel. At sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!